Hello mga kamape, ito na naman tayo sa pagpapatuloy ng ating quarter 4 music tutorial. Okay, so pag sinabi natin texture, ito yung mga nilalaman ng texture. Texture sa musika or texture in music. Ito yung mga dapat nating matutunan sa pag sinabi natin texture, ito yung nilalaman ng kabuuan. Okay, so balik tayo ng konti. Ano ba ang tekstura? Ito yung kapal at nipis ng pag-awit. Ano naman yung tekstura na bahagi? Meron tayong tinatawag na tekstura sa boses, unison, round, at saka partner song. Pag sinabi namang tekstura sa pagtugtog ng instrumento, dito naman pumapasok yung monophonic, polyphonic, at saka homophonic. Okay, so sa ano yan? Sa tekstura na tumutukoy sa pagtugtog ng instrumento. And then lastly, yung tekstura sa ayos ng nota. Pag nota naman, ang titingnan natin, meron ding tekstura yan. Tinatawag yun na melodic, harmonic, at saka triad. Okay? So, yan po yung kabuuan ng pag sinabing texture, yan ay yung kabuuan ng mga aralin na nakapaloob sa tekstura. Meron yung tekstura sa boses, may tekstura sa instrumento, may tekstura din sa ayos ng nota. Okay, tingin tayo ng konti. So, eto, subukan natin panoorin. Punta tayo dito sa sa tekstura sa pagtugtog ng instrumento. Yan, dito tayo. Panoorin natin. Okay, ang tawag natin dyan ay monophonic. Pansinin nyo, gumagamit ng isang kamay, nakalagay dyan is tinutugtog yung piano, one note at a time. So, pinipindot ng isa-isa yung nota sa piano. Ang tawag dyan ay monophonic. Okay, monophonic texture yan. Sa gitara, ang tawag dyan ay plucking. Yung pinipindot natin ng paisa-isang string lang yung gitara. Sa piano naman, paisa-isang pindot sa bawat nota. Yan ang tinatawag na monophonic. Isa lang ang tono. Pag sinabing melody, tono yan. Isa lang ang tono at saka wala siyang backup. Wala siyang yung tinatawag na second voice kung sa boses. Okay, malalaman natin yung kasunod. Tingnan natin. Okay, yan naman yung tinatawag na homophonic. Ano bang homophonic? Ang homophonic, isa lang yung tono na sinusundan niya. Tapos, ito ay merong parang tinatawag nating second voice. Yung kaliwang kamay, dalawang kamay na pumipindot sa piano. Yung isang kamay sa kaliwa, siya yung parang second voice. Ang tono na sinusundan nila, isa lang. Pag sinabi yung tono, yun yung melody. So, dito, sa homophonic, dalawang kamay ang tumutugtog, yung sa kanan. Tapos, meron siyang parang nagsi-second voice na tugtog doon sa kaliwang kamay. Diyan sa bandang bahagi ng kaliwa. So, in short, para siyang nagsi-second voice yung isang kamay sa kaliwa. So, inaalalayan niya yung nagiging background siya nung tumutugtog ng piano sa kanang kamay. Yan tinatawag na homophonic. Para siyang may second voice na doon sa kaliwang kamay na tumutugtog. Yun yung pinaka-second voice niya. Okay, tuloy natin. Yan, pag polyphonic naman, makikita natin ang melodies, yung tono, tumutugtog yung kanang kamay at kaliwang kamay, yung daliri. Ang tinutugtog niya ay magkakaiba yung melody or magkakaiba ng tono.
Kasi makikita natin, yung kanang kamay, nandun siya sa kanang side. Ibig sabihin, ang tono dyan, mas mataas. Yung kaliwa, mababa. Pinipindot ito ng magkakasabay. So, nakalagay dyan is multiple independent melodies. Ibig sabihin nun, higit pa sa dalawa, tinutugtog na higit sa tatlong tono mahigit, pwede na lang tugtugin ng sabay-sabay. Okay? Pag sinabing melodies, iba-ibang tono, multiple, tinutugtog siya ng sabay. Isang pindot lang ng iba-ibang tono, pinipindot niya ng magkakasabay. Sa mga cellphone, sa mga ringtone, kung halimbawa natin yan, kaya nga yung mga tunog ng ringtone ng cellphone, pag bumili ka ng mamahalin, pag sinabing polyphonic, yan yung mga mamahaling cellphone. Pag tumunog, ganda ng tunog kasi may variation siya. Ang tunog niya kasi, magkakaibang tono yon na pinagsasabay-sabay. Kaya nagiging mas maganda yung kinakalabasan ng musika. So yan ang tinatawag nating polyphonic. Magkakaibang tono, tinutugtog ng sabay at the same time. Okay? Salamat po.